May nakikita mang bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo, halos hindi rin daw yan mararamdaman ng ilang PUV driver dahil masyado anilang maliit. Kumpara po yan sa big time oil price hike ngayong linggo na umabot sa mahigit 5 piso kada litro para sa diesel. Saksi, si Bernadette Reyes. Hindi lang mga jeep at provincial bus ang may nakabinding petisyon para sa dagdag pasahe sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. Noong 2023 pa nagpetisyon ng grupo ng mga TNVS driver at naghain na sila ng mosyon para magkaroon muli ng pagdinig. Bagamat may nakaambang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, naliliitan ng mga driver. Ito pong rollback na sinasabi nila, kundi hindi pa naman po talagang sobrang baba. Hindi pa rin po bumababa ng mababa sa 50 pesos ang presyo ng mga gasolina. Sa kabila ng inaasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes, tuloy ang panawagan ng grupong TNVS Community Philippines na itaas ang singil sa pamasahe. 20 pesos na dagdag sa base fare ang hirit ng grupo. Pati ibang PUV driver, umaalma ngayong lampas piso hanggang lampas 2 piso lang ang posibleng bawas presyo sa petrolyo. Wala pang kalahati ng higit 3 hanggang higit 5 pisong taas presyo ngayong linggo na hinati sa 2 bagsak ng mga oil company. Ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa nooy tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. At noong magdeklara si US President Donald Trump ng ceasefire sa pagitan ng dalawa, nag-react ang merkado at bumaba ang presyo ng krudo ayon sa Department of Energy. Tinanong namin ng DOE bakit nga ba hindi ganon kalaki ang rollback, gayong napakalaki ng taas presyo nitong nakaraang linggo. Wala tayong control sa mga reason ng pagtaas or ng pagbaba. Sa ngayon, nagsisimulang bumaba, hindi man ganong kalaki yung difference. Kasi di ba ang computation natin ng adjustment for next week, itong linggo, average itong linggo nito versus the previous week. Eh malaki yung previous week. So kaya hindi ganon kalaki yung impact ng adjustment ngayon. Tingin ng DOE kung tuloy-tuloy ang ceasefire, maaaring magtuloy-tuloy rin ang rollback. Pero may mga posible pang makahatak ng presyo ng langis sa world market. Nandiyan pa rin yung threat na kung talagang magkakaroon ng pag-atake ang Israel, nakabanta yung Iran na talagang isara rin state of war. Nandiyan, hindi siya nawawala. Bukas ng madaling araw, inaasang darating ang unang batch ng 3 OFW na nagpa-repatriate mula Iran. Susundan yan ng 5 sa gabi. 26 na Pilipino mula Israel ang nauna ng nakauwi. May 20 pang nakaschedule bilang second batch at karagdagang 55 ang naghayag ng intensyong umuwi. Meron tayong mga kababayan na bilan na namin initially ng ticket or na pa-reserve namin pero nag-back out na. Kasi po daw humuhupa na yung gulo and they're opting to stay kasi po nanghihinayang sila dun sa kanilang trabaho. Lahat ng uuwi ay makatatanggap ng 150,000 pesos mula sa DMW at OWA, karagdagang tulong pinansyal mula sa DSWD at access sa skills training o training voucher mula TESDA at health assistance mula sa DOH. Umiiral din ang OWA e-care system, isang 24/7 case management platform na sinusubaybayan ang bawat kaso ng OFW assistance. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.